Sa mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan, makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tingin sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na ika-5 hanggang ika-6 ng umaga dito sa FB Live. Tingin sa Itaas. Okay, magandang umaga po sa ating lahat dyan mga kapatid sa Panginoon. Muli na naman tayong naririto. Hallelujah. At welcome po agad natin. Unahin natin ang pagbati para sa ating Panginoong Diyos, ang Holy Spirit. Let us welcome the Holy Spirit. Let us welcome the presence of the Holy Spirit sa ating po mga buhay, mga kapatid sa Panginoon. Welcome po uli mga kapatid. Hallelujah. Kay Brother Mirano Valdez ng Palayan, Nueva Ecija, Palayan City, at sa ating po mga kapatid dyan. Salamat po ng maraming po sa inyong lahat dyan. Let us welcome the presence of God. I am blessed. Hallelujah. Glory to Jesus. Good morning din kay Ate Lenny Soto ng Canada. At salamat din po pala doon sa mga nanonood. Hindi po nagpapakita yung mga biyaheng Canada at saka yung Pinay sa Amerika. Maraming salamat po sa inyo pong lahat dyan, sa mga nanonood po dyan. Kay Ate Lorna, kay Ate Jessica Rigdao, magandang umaga. Kay Ate Becca Bustilio Soto, magandang umaga po. Kay Ate Melodies sa Pigaw, sa ating pong lahat dyan. Kay Ate Watasino, kay Sister Joy. Hallelujah. At kay Sister Sandra Yamaguchi, good morning po. At syempre kay Ate Roxanne, salamat sa inyo pong lahat dyan. Kay Pastora Elizabeth, good morning sa mga Nunez family, Zapatero family. Good morning po sa ating lahat. Let us welcome the presence and the power of the Holy Spirit na kumikilos po sa ating mga buhay. Kay Pastora Mirna, good morning from Concepcion, Tarlac. Tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa atin. Tayo ay kanyang mahal dahil siya ay tapat at banal. Tingin sa itaas pagtawag niya. Salamat po sa inyo pong lahat dyan. Kay Sister Renalyn Nolasco ng Maribeles, Bataan. Kay Brother Sam Soto, good morning po sa inyo pong lahat dyan. Brother Sam, hintayin kita ng oras ka darating. Hallelujah. At kailangan iayos itong ating account. Kay Sister Jocelyn Agustin, good morning po sa inyo. Kay Ate Jo Akay ng San Jose Occidental, Mindoro, magandang umaga from Akay's Alamang and Akay's Peanut Butter sa San Jose Occidental, Mindoro. Kay Ate Sharon Divina Gracia ng Zamboanga City. Nako, salamat po, ang aga-aga ni Sister Sharon. Nagme-message agad sa akin, alas 4 pa lang. Talaga naman, oo. Grabe. Okay, sabihin po natin, let us proclaim the power of the tongue. We are blessed. I am blessed. Hallelujah. Kay Pastora Grace Librel, magandang umaga sa ating mula dyan sa mga kapatid sa Panginoon. At kay Pastora Normita de la Rosa, good morning po sa inyo dyan, sa inyong panonood dyan, sa inyong mga tahanan. Good morning, Sister Bernadette Ramos ng Barangay Burgos, Nueva Ecija, Barangay Burgos. Good morning po, pasiglay po natin ating umaga kay Ate Eboy, Ate Edeline Arosena ng Taiwan. Magandang umaga kay Brother Israel Zapatero. Good morning po sa inyo lahat dyan. Come on people, come on church. Ideklara po natin ang kabutihan ng Diyos na tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Magpasalamat na po tayo and welcome the power and the presence of the Holy Spirit sa buhay po natin. Hallelujah. Without God, we can do nothing. Tandaan po natin, hindi po tayo mabubuhay ng walang Diyos. Hallelujah. At sa ilang sandali po tayo po ay mananalangin. Good morning, Ate Rosel Zapatero mula sa Makati City. Ako, salamat po doon po sa mga hindi ko po na-mention. Yung iba po kasi ay hindi po nagpapakita. Kapag hindi nyo pinindot ang screen, hindi ko po ay makita. At doon po sa mga iba po, nakikita ko na lang pagka nagre-review po ako ng live. Nakikita ko na lamang po yung iba, may mga baguhan po ang mga pangalan. Ako, salamat po, hindi ko man po kayo na-mention. Pero importante, sa langit, na-mention po tayo ng Panginoon sa ating pong mga ginagawa. Magpasalamat po tayo mabuti sa mga pamilya po ng Agustin family sa pangunahan ni Pastora Ginaline Agustin, kay Ate Joy Eugenio Cardona, salamat po kay Ate Jessa Victoria, magandang umaga. Hallelujah.
Hallelujah, pinagpala ang umagang ito. Napakasigla po mga kapatid. Ang daming ginagawa ng Panginoon Diyos sa kanyang salita, sapagkat tuhon tatandaan po natin, kapag naririnig, kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, hindi po ito babalik ng walang kabuluhan po sa atin. Makapangyarihan po ito at lagi po itong nagmamanifest. Remember the word in John chapter 1 verse 14, and the word became flesh. Ang ibig sabihin po noon, hindi lang yung pagiging pagkakatawang tao, nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesucristo, but the word became flesh. Meron pong manifestation power ang salita ng Diyos, kaya panghawakan po natin. And 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ang yes ay yes sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi po tayo binibigo ng Panginoon. Ang sino mang nananalig sa Kanya, ano man ang iyong problema, ano man yung kalagayan sa buhay, ano man nakatayuan natin sa buhay, mahirap naman o mayaman, tandaan po natin, kailangan pa rin natin ng Diyos at magtiwala tayo sa Diyos. Hallelujah. Huwag niyo pong sasabihin walang problema ang mayayaman. Marami pong problema yan at kailangan pa rin nila ang Diyos. Lalo na, sabi nga po, minsan nahanapin po natin talata, ang Diyos po ay malapit sa mga mahihirap, sapagkat ang bukang bibig ng mga ito, Diyos ko po, Diyos ko po. Kaya ang Diyos ay laging nakabaling ang paningin sa mga tumatawag po sa Kanya. Good morning, Ate Annabel Desagon mula sa General Trias, Cavite, at kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija. Sa matagal niyang kabutihan, sa hirap na naranasan. Ibang klase, may gagawin uli ang Panginoon Diyos ngayong araw na ito. Hallelujah. Good morning, Brother Alvin Desagon mula sa General Trias at saka po sa mga taga-Nay, Cavite. Maraming pong salamat po sa inyo pong lahat ng Sapigaw Clan. Ang daming Sapigaw na nanonood po sa atin ngayon. At nakikinig po araw-araw sa pagunguha po ng mana ng buhay, ang salita ng Panginoon. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Amen. Tinig sa itaas. Salita ang buhay sa puso mo, magpakailanman. Tinig sa Tayo po ay mananalangin, ilang sandali na lamang po sa habang pong tumutugtog po ang ating station ID. tinig na mula sa Diyos. Ay, good morning po kay Kagawad Susan Corpus. Good morning po sa inyo pong lahat dyan. Pakinggan. Ang pinagpala ang masigasig na kagawad ng bayan ng San Jose, Nueva Ecija. Ang dentista ng Nueva Ecija. Sa itaas. Ay, good morning po kay Wilson Llanera. Nako, welcome po, welcome po. Salamat po, nagpakita po kayo. Wilson Llanera, good morning po. Nako, first time ko po nakita yung pangalan. Morning po sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala ang araw na ito. Hallelujah, glory to God. Kaya Ate Telma. Hallelujah, glory to Jesus. Lagi natin pasalamatan ng Panginoon Diyos. Victory! Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo, magpakailanman. Good morning po, Dr. Maria Asuncion Chongson, ang ating pong pastora, ang ating admin. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Salita ang Ang Rolon at Chongson Optical na matatagpuan po sa Rizal Street, San Jose, Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyong pong lahat. Come Holy Spirit, let us welcome the Holy Spirit. Tayo po ay mananalangin na at magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah, glory to God. Glory to God. Aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa umagang ito sa inyo pong pinagkaloob sa amin na napakagandang umaga, punong-puno po ng pag-asa, punong-puno ng kasaganaan, punong-puno ng pag-iingat mo, Panginoon, punong-puno ng pag-ibig mo, punong-puno ng iyong paggabay. Nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy kaming pinalalakas ng iyong pagkalinga, pinalalakas kami ng iyong pag-aalaga po sa amin, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pag-ibig from everlasting to everlasting na tinatamasa po namin ngayong araw na ito. At muli kami magpapasiyasat, Panginoon, araw-araw ipapasiyasat namin at ipasasanctify sa banal na dugo ang aming mga buhay. Ano man ang iyong nakikitang karumihan sa buhay namin, patuloy namin itong ihihingi ng kapatawaran at paglilinis sa makapangyarihang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat, Ama. Dalangin po namin sa oras na ito ang banal na Espiritu, ang siya pong mangusap, ang banal na Espiritu ang siyang humipo, ang banal na Espiritu ang siyang magturo ng aming pong gagawin, ang banal na Espiritu ang siyang gagabay at aalalay sa aming pong mga buhay, ang banal na Espiritu doon kami magtitiwala sa banal na Espiritu na ngayon po ay kasama po namin araw-araw ng aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat at anuman ang gawa ng Diablo sa buhay po namin ay sinasaway po namin at sa pangalan ni Jesus, ang mga aksidente ng buhay namin ay pinuputol at winawalang kapangyarihan po namin. Ang mga sakit karamdaman na nararanasan po namin ay winawalang kapangyarihan namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano mga problema ay pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sapagat nasa iyo ang lahat ng solusyon, Panginoon. Marami pong salamat. Anumang gawa ng Diablo ay walang kapangyarihan po sa buhay ng mga
mananampalataya, sa mga taong tumatawag at nagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoon Jesucristo. Ipinagkakatiwala po namin ang aming araw na ito ng Huwebes, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa. Sa pagsikat pa lang ng bukang liwayway, kitang-kita ang iyong kalwalatian at ang iyong kaningingan sa buhay ng mga anak na nagtitiwala po sa inyo. Salamat, Panginoon. Salamat ng maraming-marami. Ang iyong gabay, ang iyong pag-alalay, ang iyong pag-ibig ay babaunin namin sa buong maghapon na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Ayan, welcome po Nanay Josephine Soto and Tatay Eduardo Soto. Gising Tatay Ed. Hallelujah. At yung po aking kapinsan na uuwi po mula sa United Kingdom, si Ate Lydia Luner. God bless po, Ate Lydia, sa inyo pong pagbiyahe mamaya. Hallelujah, papunta ng Pilipinas. Sa akin po mga kapamilya, maraming pong salamat sa inyo pong lahat dyan. Hallelujah, glory to God, glory to God. Pahabol na pagbati kay Sister Grace Bucalon ng San Francisco, Llanera, Nueva Ecija, kay Casey ng San Francisco, Nueva Ecija, kay Ate Lorna, puro taga San Francisco po ito. Deklaran niyo po isang araw, hindi na po Llanera ang babanggitin ko rito, kundi San Francisco, California, USA. Hallelujah. Sa itaas pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas pagtawag niya ang pakinggan, salitang Maraming pong salamat. Sige po, tayo po ay magpapasimula sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hallelujah. Pinagpala po tayong lahat. God bless po sa lahat po ng matatyaga, masusugid na taga-subaybay ng ating pong programang Tinig sa Itaas na ating pong napapakinggan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ito po, hindi ko po nababanggit ng pangalan to. Kay Sister Yolida Santos, good morning po. At kay Pastor Mario Batak ng Pangasinan. Hallelujah. Meron po akong napanood, nabasang nag-comment po from Pangasinan, hindi po niya nabanggit yung kanyang bayan. Pero salamat po sa inyo pong lahat dyan. Pangasinan is for Jesus. Hallelujah. Nueva Ecija is for Jesus. At higit sa lahat, Philippines is for Jesus. Marami pong salamat at ipanalangin po natin patuloy ang ating bansa. Hallelujah. Ay nako, grabe po ang nating nararanasan ngayon. Natatawa na po ako doon sa iba na dumadaing po, sabi nga nila, at yung pong mga ibang namimiloso po. Isipin nyo, may nagpo-post ang bigas 20 pesos, may mabibili na raw pong 20 pesos na bigas nakalagay sa supot ng ice candy. Huwag po nating insultuhin ang gobyerno. Mahirap pong mamuno. Mahirap pong mamuno, lalo na kung ang pinamumunuan po natin ay mga taong hindi marunong makinig sa mga instruction na ibinibigay po ng ating pamahalaan, at lalo tigit, mahirap maging Kristiyano kung hindi po tayo susunod sa mga instruction ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ako po ay natatawang nalulungkot doon po sa mga nagpo-post po nito. Walang kakwenta-kwentang mga post na parang iniinsulto po ang gobyerno po natin. Mga kapatid, hindi ho biro ang mamuno. Hindi biro ang mamahala sa milyon-milyong tao na iba't iba ang pag-uugali, iba't iba ang pag-iisip. Sa bagay, we cannot please everybody. At the same time, mga kapatid, pero ito po isang insulto sa isa pong nagsisikap maibangon ang ating pong kalagayan mula sa kahirapan. Tandaan po natin, pag ikaw ang nakapwesto at ikaw ang nilagyan ng ganong pang-iinsulto, baka hindi nyo po kayanin. Tayo po, wala po tayong gagawin. Imbis na tayo po sama-samang manalangin, wag po nating insultuhin ang mga namumuno. Sila po ay itinalaga ng Diyos. Ang Diyos po ang naglagay sa kanila, ano man ang kanilang background, kung sila man ay korap o hindi, ang Diyos pa rin po ang nagtatalaga. Tandaan po natin, hindi po natin hawak ang kinabukasan. Ito po ay hawak ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Okay, babasahin ko na po sa inyo po ang talata ng Bible mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 6. Ang talata po ay isa, hallelujah, medyo may kahabaan pero pipilitin ko pong mabasa po lahat. Pero kailangan importante kasi tinig nga po ito ng Panginoon. Okay, babasahin ko na po sa inyo na pinangmagatan po nating solving problems in God's way. Hallelujah, glory to Jesus. Paano ba magsusolve ng problema sa kaparaanan po ng Diyos? Maraming tao may problema. Lahat po tayo, ako, ikaw, tayong lahat ay dumaranas ng iba't ibang mga problema, suliranin sa buhay. Pero tandaan po natin, mayroong mas higit na
magdadala po nito, mayroong masigit na may kakayanan para resolbahin po ang ating mga suliranin sa buhay. So, pag-uusapan po natin, solving problem in God's way. Sa kaparaanan lamang po ng Diyos, tandaan po natin, sa pamamagitan ng kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, ang talata po ay 1 hanggang 13. May kahabaan po. Di po bali bibilisan kong pagbabasa. Pero gamitin po natin ang ating tenga, ang ating mga puso't kaisipan upang maunawaan po natin ang nais ipahayag ng Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay. Narito po ang mga talata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, pumunta si Jesus sa kabilang pangpang ng dagat ng Galilea na siya ring dagat ng Tiberias. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at doon ay naupo siya sa kasama ng kanyang mga alagad. Malapit na noon ang Pasko ng pista ng mga Hudyo. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming taong lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya na sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Sumagot sa kanya si Felipe, hindi magkakasya. Ulitin ko, sumagot niya, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Panalangin po natin yung internet. Sumagot sa kanya si Felipe, hindi magkakasa sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad, ay nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, gaano na ang mga ito sa ganito karaming mga tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Madamo sa dakong iyon, kaya't umupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang magpapasalamat ay pinamahagi niya sa mga nakaupo at binigyan din sila ng mga isda hanggang gusto nila, hanggang gusto nila, hanggang gusto nila. Nang sila'y mabusog ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, tipunin niyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya kanilang tinipon ng mga ito at nakaupuan ng 12 at nakapuno. Nag-i-slip of the tongue na naman ako. Nakapuno ng 12 kaing ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sibada na lumabis sa mga kumain. Hallelujah! Glory to God! Napakatindi. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat sa pagkakabasa po ng kanyang mayamang salita. Punong-puno po ng gabay. Hallelujah! Ayan. Purihin po ang Diyos. Talaga pong nawawala, Pastor Mario, yung signal na puputol-putol po talaga. Papalitan po natin yung internet na ginagamit po natin. Ganito po ang ginagawa nila. Hallelujah. Kompleto po ang bayad natin. Okay, anyway. So, ganito po ang gawin po natin. Pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Solving. Solving problem in God's way. Yung paraan ng Panginoon Diyos. Maraming problema sa ating paligid. Dumarating, parang alon ng dagat, no? May darating, may lilipas, may darating, may lilipas. Alam niyo yung wave ng alon, di ba? Nakakita na tayo siguro ng alon sa dagat. Walang katapusan to. Kahit pag-aano karami yan, tandaan po natin, mayroong solusyon kung gaano karami ang problema, ganun din karami ang solusyon na po pwede po nating makita. Okay? Hallelujah. Ang solusyon po na kinakailangan po natin ay matuto po tayong magtitiwala doon po sa Diyos po na tumawag po sa atin. Hallelujah. Minsan, ito lamang po ang problema natin. Ito, naranasan din naman po natin. Kapag may problema po tayo, huwag po nating i-highlight yung problema. Kung totoo may problema, maraming baon sa utang, maraming may sakit karamdaman, totoo po yan, reality po yan. Maraming hindi nakakatulog sa dami ng isipin. Naku, totoo po lahat yan. Hindi po yan mapapasinungalingan. Maliwanag na maliwanag ang mga problemang dumarating. Pero tandaan po natin, lagi pong may kaparaanan po ang Diyos. Subalit, meron siyang ituturo sa atin ngayong umaga, sa oras na ito mga kapatid. Ito po ang problema. May maraming taong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. May mga taong libu-libong sumusunod at inabot na po sila ng dapit hapon o takip silim. Hallelujah. Iba yung bukang liwayway, yun yung pagsikat ng araw. Ang takip silim may paglubog, papadilim na. At nag-aalala at nakita ng Panginoong Jesus, napakaraming tao. So nagkaroon po siya ng challenge doon po sa kanyang mga tagasunod. Napakaraming tao at nagtanong siya, saan tayo makakabili ng maraming tinapay upang makakain ng mga tao ito? Mismo ang Panginoong Jesus nagtanong Ang tinatanong po niya mga alagad, tinitingnan niya kung ano ang solusyon. Hindi nagtanong ang Panginoong Jesus para mag-alala.
Ang tinitingnan niya, sa tagal na niyang kasama yung mga alagad, araw-araw kasama na niya ang mga alagad. So, challenge niya, tiningnan niya kung meron ng umuusbong na pananampalataya, kung meron ng umuusbong na pag-asa o meron ng umuusbong mga kapatid o tumutubo o umuusbong na pag-asa sa puso't damdamin ng kanyang mga tagasunod. At sabi niya doon sa kanyang mga alagad, saan tayo makakabili ng tinapay o ng pagkain sa napakaraming taong ito? Sumagot si Felipe. Sumagot sa kanya si Felipe, hindi po magkakasya ang 200 denaryo na hawak nila. Meron kasing 200 dinar na hawak sila o yung nalikom kumbaga sa ano. Kaya kita nyo kahit nung unang panahon may mga offering na eh. So meron silang hawak na 200 denaryo na ang katumbas ng 200 denaryo ay pang 8 buwang suporta para sa isang pamilya. Lamang. Una-una, malayo ang pamilihan. Maging si Andres naman ay sumagot, Panginoon, may bata po dito, no? May bata po dito, may 5 tinapay, may 2 isda. So sabi ng Panginoong Yesus, relax na relax, paupuin ninyo ang mga tao at dalhin ninyo rito yung tinapay. Ito na ang maganda. Minsan po mga kapatid, kapag may pinapagawa po sa atin ng Diyos, kahit po napakahirap, gawin po natin. Ano po ba yung mga hakbang para harapin natin ang problema? Lahat po tayo ay dumadaan sa iba't ibang klase ng problema, iba't ibang klaseng suliranin, iba't ibang klase ng pagsubok. Ito po ang sagot ng Diyos para sa ating lahat. Mga hakbang, papaano haharapin ang problema? Number 1, believe that the Lord has a solution sa ating pong buhay. Alam ng Diyos ang gagawin. Una, ang kailangan po natin gawin, maniwala tayo sa ating Panginoong Hesus, sa Panginoong Diyos, any problem, gaano man karami, gaano man kalaki, any problem, mga kapatid sa Panginoon, any problem, take note, how big, how little, tandaan po natin, ang Diyos po ay may solusyon at eto ang maganda. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin na pamamaraan na hindi kayang abutin ng sinuman. Kaya minsan huwag po tayong aawit sa Panginoon Diyos na ganito, all things are possible, and yet behind the song, nandun po yung pagdududa po natin. Mga kapatid, kapag umaawit po tayo ng all things are possible, believe. Kailangan po natin yung maniwala, kailangan po nating manampalataya, kailangan po nating panghawakan yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. Nandun hindi maiwasan po as a human being, hindi po maiiwasan yung pag-aalala. Normal po ito. Bilang tao, nakakaramdam din tayo ng takot. Normal po ito. Pag wala ka nang nararamdaman, abnormal ka, baka patay na tayo. Pero dahil meron tayong nararamdaman pag-aalala, it's okay, it's fine mga kapatid. Subalit, kailangan dun beyond our imagination, sa likod ng ating mga kaisipan, dapat nating isipin ang Diyos, uulitin ko, alam ng Diyos ang kanyang mga gagawing solusyon. Ang problema po sa atin ay ganito, kadalasan ng mga problemang pumapasok po sa ating buhay ay tayo po ang gumagawa ng kaparaanan. Minsan yung pagkakamali po natin, we solve the problem in our own way. Naku, eto na ho. Naalala ko po noon, pag may mga problema po ako noon, one time nagpapastor na po ako noon, nabaon po ako sa utang, hindi maiwasan sa kahirapan. So hindi naman ako nangihingi, hindi naman ako nalilimos. Siyempre, hindi maiwasan, nanghiram din po tayo ng pera, nagkakaroon tayo ng pagkakautang. Ang laki. Unang-una, magkano lang po ang allowance na dumarating po sa atin? Napakaliit po noon. Nabaon po tayo almost 100,000. Hindi ko malaman kung saan ako kukuha ng pambayad. Ay naniningil na yung mga dapat maningil. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa isang kapwa manggagawa. Yung kapwa manggagawang pinuntahan ko, wala din trabaho, wala din pinagkakakitaan, tapos maliit din ang ministry. So, wala siyang solusyon. Isa lang bagay ang tinuro niya sa akin. Minimize the problem. If you cannot solve the big problem, minimize the problem. Don't maximize the ang tawag doon? Huwag mong palalakihin ang problema na hindi mo kaya. O kaya sabi nga, solve the problem sa pagbabawas ng problema. So ang ginawa ko, unti-unti ako nagbawas. Unti-unti akong ginawa ng paraan pero hindi pa rin nasolusyonan. Kasi nga, ang pamamarang ginagamit po natin ay yung sariling kaparaanan. So ang ginawa ko, Lord, wala na talaga akong pambayad. Lord, sa'yo ko na binibigay itong problemang ito.
Hindi ko na po kaya. Maliit na halaga pero wala nga tayong pambayad ng mga panahon yun. So, ang ginawa po natin, Panginoon, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko tong problemang to. Alam nyo, paglipas lamang po ng mga ilang buwan, na-solve ang problema. Hallelujah. Victory! Sa ilang araw lang, nakita ko na kumikilos ang Diyos. Unti-unting na-solve ang lahat ng pangangailangan. Hallelujah. Dito po sa kalagayan ng pagpapakain ng Panginoong Hesus, may mga ugali din po yung mga alagad. Kasama na nila ang Panginoon. Nakita nyo, di ba? Napatigil ng Panginoon ang bagyo sa dagat. Kasama ang mga alagad. Pero kahit nakakakita na ng ibang himala ang mga taong ito, laging naroroon yung pagdududa. Napakapalad nga nila dahil nakikita nila mismo yung kapangyarihan ng Diyos. Tayo, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala. Doon po tayo nabubuhay. We live by faith and not by sight. So nangyari, nagkaroon ng assessment, sabi ng Panginoon, anong meron dyan? Ito ho maganda dito mga kapatid, anong meron sa inyo? Sabi ng mga alagad, 5 tinapay, may 1 bata. Sabi ni Andres na kapatid Simon Pedro, may 5 bata tuloy. May bata po dito, sabi ni Andres may 5 tinapay dito at 2 isda. Yun yung assessment na lumabas. O sabi ng Panginoon, dalhin nyo dito. Dalhin nyo dito. 5,000. Lalaki, wala pa po yung bilang ng babae, wala pa po yung bilang ng mga bata, wala pa yung bilang ng mga matatanda. Hindi sila kasama sa tawag doon, sa census. Kasi pag sinesensus mo nung panahon po ni Moises, yung edad 20 pataas. So naandun po, wala pa yung mga babae, puro lalaki lang sa mga panahon ng ng digmaan noon ng panahon. Ang ina-assess lang yung may kakayanan. So bilang ng mga lalaki, 5,000. Wala pa ang bilang ng mga bata. So napakarami, hindi lang 5,000 ang problema nila noong oras na yon. Kaya alalang-alala si Felipe, alang-alala din sila Andres. Meron po dito yung mga alagad. Siguro, ang reaksyon ng mga alagad, nagkakatingin, anong gagawin natin? Paano pakakainin to? Pero ang Panginoong Hesus ay nakatingin sa, ano yung meron? Sabi niya, ano ba meron dyan? Sabi nung isa ni Andres, may bata po dito. May bata mo dito. Kaya minsan, natatawa ako, minsan kailangan din mag-isip bata tayo. Yung pananampalataya ng isang bata. So may dala po siya. 5 tinapay, 2 isda. So dalhin nyo dito at eto sabi ng Panginoon, paupuin ninyo yung mga tao. Ibig sabihin, relax. Relax. And see the glory of God para matanaw ng lahat. Bakit pinaupo? Para makita ng lahat kung ano ang gagawin ng Panginoong Hesukristo doon po sa 5 tinapay at 2 isda. Nung pagkahawak niya, nung sabi doon, siya tumingala at nagpasalamat sa Ama. Hallelujah! Kung ano yung meron kasi dapat natututunan natin mga kapatid na matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay kung hindi natin kayang resolbahin ang anumang problema, anuman ang meron sa atin, dapat pinagpapasalamat natin sa Panginoon sapagkat doon magsisimula ang Diyos na kumilos at gumawa ng himala sa atin pong mga buhay. Hindi makakagalaw ang Panginoon Diyos nang wala po tayong ginagawang movement. Hindi magikero ang Diyos. Kinakailangan may mahalaga tayong partisipasyon sa lahat ng bagay na ipinapagawa ng Panginoong Diyos. Be available. Dapat laging handa. Parang mga Boy Scout, laging handa. Maging laging handa tayo sa ipinapagawa ng Diyos para makakilos po siya sa atin. Hallelujah. Si Philip, yung alagad, nag-advise pa Panginoon, Panginoon, meron lang tamang tayo ditong 200 dinar. Malaking pera po nung unang panahon po yun. Nag-a-advise siya at sabi niya, hindi kakasya ito sa napakaraming tao. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi po nangangailangan ng ating advice. Hindi natin pwedeng turuan ng Diyos. Maraming Kristiyano ngayon marunong pa sa Diyos. Hindi natin pwedeng turuan ng Diyos. Alam ng Diyos. Di po ba? Sabi nga, hindi ka pa lumalapit sa Panginoon. Alam na niya ang iyong mga pangangailangan. Alam na ng Diyos, pati solusyon. Hindi ka pa nagsasabi may solusyon na kaagad ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Hindi pa tayo humahakbang para yung iba pupunta sa church, ang bigat-bigat ng dalahin. Kaya ako magsisimba? Sabi, bakit ka magsisimba? Kaya ako magsisimba para humingi ng tulong sa Diyos. Hallelujah! Kaya ka magsisimba kasi lalapit ka sa Panginoon? Hindi po ganun ang sistema ng pananambahan. Ang pananambahan ay pagpapasalamat sa Diyos sa matinding mga pagpapalang tinatamasa po natin sa Panginoong Diyos.
At hindi natin pwedeng turuan ng Lord, Lord, ganitong gagawin mo sa akin. Hindi po, alam po ng Panginoon ang lahat ng solusyon sa lahat ng problema ang ating kinakaharap. Mahirap man, uulitin kong mahirap man, walang imposible sa Diyos. Alam niya yan. He knows the best. Alam niya yan. Salamat po, Pastor Mario. Alam po niya yan. Alam ng Diyos kung ano yung nararapat. Bakit tayo laging napupuno ng alalahanin? Normal, aminin ko. Baka sabihin nyo, sobra naman si Pastor, baka hindi, siya kaya hindi nakakaranas ng problema. Naku, pare-pareho po tayo mga kapatid. Pero itong maganda sa mga pag-aaral at pagtuturong ginagawa po ng Diyos sa atin sa araw-araw, ikaw at ako, matututo po tayo ditong lahat. Mga kapatid, ito po ang maganda sa Panginoon. Alam niya yung solusyon. Ang problema po sa atin, tayo po ay labis na nag-aalala na para bang wala tayong Diyos na pinaglilingkuran. Matindi po ang Panginoon. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng ating pangangailangan. Kayang-kayang solusyonan ng Diyos. Huwag po tayong hahakbang. Kung hindi mo kaya, manahimik po tayo. Tumawag tayo sa Panginoon. Ano yung hawak mo? Ipagpasalamat mo sa Lord. At mula doon sa hawak mo, halimbawa, ang laki-laki ng utang mo, ang pera mo, 1,000 na lang. Ipagpasalamat mo na, Lord, mula sa 1,000 ito. Hallelujah! Makakabayad ako ng aking pagkakautang sapagkat ito'y ilalaga ko sa iyo, ipagkakatiwala ko sa iyo, ipauubaya ko sa iyo, Panginoon, ang mga halagang ito. At doon magsisimula ang Diyos na buhay. Dapat po tayong matutong magtiwala. Ano? Okay, tingnan po natin mabuti po itong mga bagay na kailangan po nating maunawaan. Una, sabi niya dito sa aklat ng Roma chapter 11 verse 34. Sino ba ang nakakabatid ng isip ng Panginoon? Hallelujah! O sino ba yung magpapayo sa Kanya? Wala. Wala, kahit sino po sa atin, wala. Ang Diyos po ay hindi nangangailangan ng advice. Hindi natin alam ang iniisip ng Diyos. Kaya ang gagawin lang po natin, magtiwala tayo sa bigat ng problema. Cancer ba sakit mo? Matindi ba sakit mo? Wala kang solusyon? Ang Diyos meron. Ano sabi ng Panginoon? Paupuin niyo ang tao. Umupo ang mga tao. Tanong, nakakain ba? Yes. Mula sa 5 tinapay, ang 2 isda, nakakain ng 5,000 at marami at higit pa. At nung matapos na ang lahat ng ito, nakalikom pa sila ng 12 kaing. Alam ba ninyo yung salitang kaing? Malaki po ito. Mula sa 5 tinapay, grabe yung ginawa ng Panginoon na multiplication. Tandaan po natin, kapag pinagkatiwala sa Lord, grabe ang multiplication. Kapag ibinigay natin sa Diyos, nagmumultiply ang lahat ng bagay, mga kapatid. Kapag pinabayaan natin ang Diyos ay kumikilos, gumagawa siya ng himala. I love it! You guys are so great! Amen! Victory! Totoo po ito, mga kapatid ko. Minsan piling mo, bankrupt ka na. Okay, ano meron sa iyo? Ipaubaya mo sa Panginoon, ibigay mo sa kamay ng Panginoon Diyos, manalangin tayo, tumawag tayo, ipagpasalamat, itaas. Di ba ginawa ng Panginoon? Itinaas niya sa Panginoon at ipinagkatiwala niya sa Ama. At eto na po ang nangyari. God multiply yung 5 tinapay, He multiply it, 5 bread, into thousands of bread. Hallelujah! Naging libo-libong tinapay yung 5 tinapay. Ang problema po kasi sa atin, ganito po ang nagiging problema natin, yung karamutan po natin. Hallelujah. Marami sa atin kapag kailangan ng Panginoon, ipinagdadamot po natin. Kapag humihingi ang Panginoon para sa Kanya, padaanin natin sa Panginoon, nagiging maramot po tayo. Huwag po tayo maging maramot. Ang Diyos po ang magpapala. Doble-doble, siksik, liglig at umaapaw. Tandaan po natin, hindi po sinungaling ang Diyos at hindi niya pwedeng hindi gagawin ang mga salitang ipinangako niya. God is faithful from everlasting to everlasting. Ganon katindi ang Diyos. Di ba? Pagka nakita natin sumasagot ng Lord, medyo mapapaindak po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Maaring nagagawa natin yung mga posible. Tandaan po natin, we do the possible,
But God does the impossible. Yung mga imposible, hayaan po nating gumawa ang Panginoon. Ipagkatiwala po natin. Magbibigay po ako ng ilang halimbawa po, mga kapatid, kung paano kumikilos ang Diyos, paano nire-resolve ng Diyos ang ating mga suliranin sa buhay, mga kapatid, hallelujah. In God's way, solve the problem in God's way, not in our way. Okay, ito, magbibigay po ako ng halimbawa. Paano ba binuhay? Nalaglag tuloy yung ballpen ko. Paano ba binuhay ng Panginoong Jesucristo si Lazarus? O si Lazaro, di ba yung kapatid ni Mary at saka ni Marta. Namatay, siyempre malapit ito sa Panginoon, ang pamilyang ito ay malapit sa Panginoon sapagkat naglilingkod dito sa anumang kaparaanan kapag may mga gathering, si Marta busy magpakain at si Maria naman ay nakikinig. So nagkaselosan pa yung magkapatid dahil si Maria nakikinig, si Marta nagtatrabaho. Pero dumating ang point na matay yung kapatid nilang lalaki. Hallelujah. Problemado sila, malungkot sila, at maging ang Panginoong Jesus ay nalungkot. Di po ba? Nakalagay po yung sa book of John chapter 11, and Jesus wept. Nung mabalitaan niya namatay ang kanyang kaibigan, ay nalungkot din ang Panginoong Jesus at umiyak. Kaya Jesus wept. Ibig sabihin, umiyak ang Panginoon o nalungkot ang Panginoon sa naging kalagayan ng kanyang isa sa mga masugid na taga-suporta sa gawain ng Panginoon Diyos. So, ang ginawa ng Panginoon Jesus, pinuntahan niya yung magkakapatid, no? Pinuntahan niya sila Marta at si Maria at pinuntahan nila yung libingan. Okay? Ito po ang problema. Sabi ng mga tao, nagtanong ang Panginoon Jesus, saan nyo inilibing? So, pinuntahan nila. Sinamahan nila ang Panginoong Jesus. Pagdating doon, sabi nung isa sa mga nagsalita, kung di ako nagkakamali, parang si Marta, sabi niya, 4 na araw na pong patay si Lazaro. So 4 days. Sabi pa nga kung narito lamang po sana kayo, di ba? Nandun yung faith, pero nandun yung doubt. May faith and doubt. Hindi pwede magsama yung faith and doubt. Sabi kasi, kung narito lamang po sana kayo, hindi po sana namatay si Lazaro. Hindi po ganun ng Diyos Okay, ganito po yan. So ang ginawa ng Panginoon Jesus, samahan niyo ako, sa inyo inilibing, dalhin niyo ako. Ito problema. 4 na araw ng patay. So mabaho na, nasa decomposition period. Kaya sabi, Panginoon, mabaho na po siya. Mabaho na po, Panginoon, 4 na araw ng patay. Hindi nakikinig ang Panginoon sa mga negative thinker. Nakikinig ang Diyos sa mga positive thinker. Ano po? Tandaan po natin, give the best and you will see God's best. You will experience God's best. Give the best and experience the best. Tandaan po natin palagi ito. Nauutat-utat tuloy ako. Okay. So may nakaharang na bato. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Alisin yung bato. Alisin niyo yung bato. Sabi ng Panginoong Jesus, alisin niyo yung bato. Sa lahat ng bagay, lagi tayong may action na gagawin. Meron tayong participation na gagawin before God do a miracle. May gagawin po siya. Bago gumawa ang Panginoon, okay, alisin nyo muna. Pwede naman sabihin ng Lord, utusan niya yung bato, o kaya utusan niya yung mga anghel, o yung bato, tanggalin nyo, mga anghel ng Diyos, tanggalin nyo. Hindi Sabi ng Panginoong Jesus, tanggalin nyo yung mga bato. Tanggalin nyo yung bato. Tanggalin nyo yung takip. Alisin niyo yan. Lahat ng bagay sa buhay natin, kinakailangan muna natin tanggalin natin sa buhay natin yung lahat ng takip na humahadlang para makakilos ang kapangyarihan ng Diyos. Hanggat may nakatakip sa atin, hanggat tayo nababalutan ng kadiliman, hanggat tayo nababalutan ng anumang uri ng kasamaan, kasalanan sa buhay po natin, hindi makagagawa ng himala ang Diyos sa ating mga buhay. So, nung utos ng Panginoon, alisin nyo muna yung takip. Alisin nyo muna yung hadlang. Kung gusto nating makakilos ang Diyos, tanggalin natin ang hadlang. Lahat ng alalahanin, lahat ng problema, lahat ng uri ng kasamaan, kasalanan sa buhay natin. Tanggalin natin kung gusto nating makakita ng himala. At ito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo nung nawala na yung hadlang. Nung nawala na yung hadlang, nawala na yung takip. Anong sabi niya? Lazaro, lumabas ka na! At nagulat ang lahat at namangha. Bumangon si Lazaro mula sa libingan at lumakad. Hallelujah! Ganito gagalaw ang Diyos sa buhay natin. Tanggalin muna natin lahat ng hadlang. Ang problema sa atin, yung isipan natin punong-puno ng mga negatibong bagay. Ang isipan natin punong-puno ng mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Hallelujah!
Hallelujah, hallelujah. Ito po ang kailangan po natin gawin. Mga negatibong kaisipan, nako, laki ng problema ko, paano ko ito masusolve? Tanggalin mo yan. Hindi makakilos ang Diyos hanggat tayo'y punong-puno ng mga negatibong kaisipan. Hindi mangyayari yan, hindi talaga gagalaw ang Diyos. Pero kung nananalig ka, if we live by faith and not by sight, huwag tayong tumawak doon sa mga problemang nakikita natin. Ipagkatiwala natin sa Diyos, malaki man ang utang mo, malaki man ang problema mo, sakit karamdaman, ibigay mo sa Diyos, tanggalin mo yan lahat ng alalahanin, tanggalin mo yung mga kasalanan, tanggalin mo yung mga problema, kikilos ang Diyos at sasabihin ng Lord, ano man ang pangalan mo, ito ang sasabihin sa ng Lord, lumabas ka. Ibig sabihin, wala ka na sa libingan, ibig sabihin, wala ka na sa pagkakabaw, sa kahirapan, sa mga sakit karamdaman na nagpapahirap. Lumabas ka. Anong gagawin? Si Lazaro ba lumutang palabas? Hindi, humakbang pa rin si Lazaro. Paglakad niya, lumakad siya, hindi pwedeng lumutang palabas ng libingan, kundi lumakbang si Lazaro at nakalabas sa bilangguan ng kamatayan, ng kadiliman ng buhay. Ganon din dapat ang ginagawa natin sa ating mga buhay. Lumabas tayo, pero may first move, alisin muna ang hadlang at saka tayo humakbang at makakakita tayo ng himala mula sa ating Diyos na pinaglilingkurang buhay na buhay. Hallelujah! Pagkatapos, may isa pang kwento. Nung ang Panginoon Jesus ay naglalakad, nakakita siya ng bulag na tao. Ano pong ginawa niya? Anong ginawa niya? Nung sumisigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. Anong gusto niya? Anong gusto mo? Bulag po ako. Gusto ko pong makakita. Anong ginawa ng Panginoon? Lumura sa lupa at gumawa ng putik. At pagkatapos, itinapal sa mata. Pagkatapos ba gumaling na yung tao? Hindi po eh. Hindi po gumaling yung tao sa pamamagitan ng paglalagay ng putik sa mata. Anong ginawa ng Panginoon Jesus? Inutusan niya ito. Pumunta ka doon sa Siloam Pool, maghilamos ka. Nung naghilamos, saka palang nakakita. Sa lahat ng himala ng Panginoon, meron po tayong partisipasyon. Sa lahat ng gustong gawin ng Diyos, meron muna tayo. Nasa atin ang first move. Nasa Diyos po ang lahat ng kasagutan. Tayo'y kinakailangan munang gumawa. Hindi yung, Lord, uutusan natin ang Diyos. Hindi po susunod ang Diyos sa atin kasi tayo yung inuutusan. Hallelujah! Ginagawa ng iba, yung iba ginagawang utusan ng Diyos. Panginoon, may problema ako. Bigay mo yung solusyon. Hindi po ganun ang Diyos. Pag may problema tayo, pagkatiwala, hindi natin, oh, Lord, pinagkakatiwala ko na po sa iyo to. Lord, ibigay mo nga po sa akin. Alam niyo yung ugali ng iba? Ito po yung masakit eh. Panginoon, ito yung iba ha. Hindi ko sinasabing kayo. Ito yung iba. Sana hindi nga kayo ito. O tayo o sino man sa atin. Panginoon, pagpalain mo ako. Pagpalain mo lang ako, Panginoon. Tutulong ako sa gawain ng simbahan. Hallelujah. Naku, napakadami pong ganyang. Gusto mo na pagpalain. Hindi pa siya nasisiyang kung anong meron. Kung anong meron, yun ang gamitin mo. Gusto mong tumulong ka ngayon pa lang. Doon pa lang kikilos ang Diyos. Doon maghihimala ang Diyos. Doon magkakaroon ng multiplication. Hallelujah! Kailangan natin magkaroon ng partisipasyon sa mga himalang gustong gawin ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ito yung sakit ng mga Kristiyano. Ito yung sakit ng ibang mga tao. Panginoon, bigyan mo muna ako. Pangako sa'yo. Ipaglalaban ko. Kantahin mo na lang, pangako sa'yo. Di ba? Yung iba ganun, puro pangako. Payamanin mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako maraming pera. Magpapagawa ako ng simbahan. Bibigyan ko si pastor ng ganito. Nakaw, kadaming nangangakong ganyan, puro napapako. Ang gawin natin ganito, hindi natin kailangang utusan ng Diyos. Ang first move ay nasa atin. Tandaan po natin, dus kay Lazaro, pinatanggal muna niya yung hadlang. Ganon din ang gawin natin. Tanggalin natin yung mga hadlang sa buhay natin. Pangalawa, nung nilagyan niya ng putik sa mata, no? Dumura ang Panginoon, tapos nilagyan niya ng putik sa mata yung tao. Ang sabi niya, maghilamos ka. Pwede naman si Jesus ang maghilamos eh, hindi po ba? Pwede naman siya magpahid kasi dinumihan niya yung mata ng bulag. Pwede naman siya magpahid nun eh, maglinis, hindi eh. Sabi niya, pumunta ka na doon sa pool, tapos maghilamos ka at makakakita ka. O ano sabi ng Lord, pumunta ka doon sa pool. Ano ba yung pool? Pumunta ka muna doon, o punta ka sa church, makakakita ka. Hallelujah! Pumunta ka sa mga gawain ng Panginoon Diyos, makakakita ka. Ito sasabihin ko sa mga tamad. Aray. O yung mga tamad, hindi po kayo makakakita ng himala hanggat kayo'y nakaupo sa inyong mga bahay at wala kayong ginagawa. Ito mangyayari sa inyo. Nga.
Hakbang, galaw. Okay? Ito pa, isa pang himala ng Panginoon. Sige, maraming himala dito eh. Okay. Kasalan sa Kana, yung unang-unang himalang ginawa ng Panginoong Hesus pagkatapos siyang mabautismuhan. Hallelujah. Ni Juan Bautista at nagministeryo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ito na mga kapatid. Nag-aalala, naubos yung alak. Ito yung mga pilosopo, ginagamit si Jesus nga, gumawa ng alak. Hindi natin pag-usapan yun, sa Kana. Ito muna, pag-usapan natin. Nag-aalala sila. So, siguro marahil, isong marangyang kasalan, dahil napakadaming bisita, no? At taubos yung alak, lumapit ang inang Maria, si Maria sa Panginoong Hesus. Anak, naubusan ng alak. Sumagot ang Panginoong Hesus, babae. Hindi sinabing nanay, babae. Hindi ko pa oras. Ang ginawa ni Maria, sabi ni Maria, sundin nyo lang. Sabi doon sa mga alipin, sa mga tawag doon sa mga waiter. May waiter na pala nung una. Sa catering, ayan. So sinabihan niya yung mga nasa catering. Sundin nyo lang yung lahat ng sasabihin niya. Tapos umalis na si Maria. Pinabayaan na niya. Pinagkatiwala niya doon sa Panginoong Hesus ang lahat ng gagawin. So ang ginawa ng Panginoong Hesus, tinawag niya yung catering. Okay, tinawag niya yung mga alipin. Ali kayo. Anong meron dyan? Meron po ditong 6 na malalaking banga. Hallelujah. So merong lalagyan. Merong lalagyan. Pwede namang sabihin ng Panginoong Hesus sa isang kumpas ng kanyang kamay dahil siya'y makapangyarihan, pwedeng mapuno yun ng panibagong alak. Pwedeng magkaroon ng laman yung malalaking banga. 6 na malalaking banga. Take to na malalaki. Pero hindi po ganun ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko. Anong sabi niya? Lagyan ninyo ng tubig, punuin ninyo ng tubig. Hallelujah! At ganyan nga ang ginawa nila. At pagkatapos, take note, pagkalagay ng tubig, ito yung utos. Pagkalagay ng tubig, ihandaan nyo niya, ihain nyo na. Kung ikaw kaya yung nasa panahon yun, susunod ka, hindi kaya mag-isip ka, baka mapahiya tayo tubig. Hindi kaya mag-alala ka, baka murahin tayo ng mga bisita tubig. Ang ining ay mga lasing na, siyempre, baaring baka lasing na sila. Take note ang alak po noon hindi po yung katulad ng alak ngayon, mga katas ng prutas po yun, na tawag doon, mga binabad ng matagal na panahon. Siguro kung ikaw yung pag-uutusan ng Panginoong Hesus, ihain mo na yung alak, ibigay nyo na. Kakabahan ka, kasi ikaw na nagsalin, ikaw yung naglagay sa malalaking banga, alam na alam mong tubig. Alam na alam mong tubig, susunod ka kaya? Gagawin mo kaya yon? Hindi mo magagawa yung kakabahan ka. Pero dahil iniutos ng Panginoon, sabi niya, lagyan niyo, punuin niyo ng tubig yan, yung mga malaking bangang yan. Sumunod yung mga alipin o waiter. Pagandahin natin yung waiter. O kaya catering. Okay. So nilagay nila, sinandok nila at inihain. At ibinigay sa mga bisita. Nagulat yung mga bisita. Bakit ngayon nyo lang inilabas ang pinakamasarap na inumin kung kailang magtatapos na? Minsan sa buhay po natin mga kapatid, hanggat wala tayong first move, God will never move. If you move, God moves. Kapag tayo ay kumilos, higit nakikilos ang Diyos. Tandaan po natin, tayo ay tawag doon, extension ng Panginoon sa pagkilos ng kanyang himala. Hindi siya pwedeng maghimala nang hindi tayo ay gumagawa. Tandaan po natin, kapag kumikilos tayo, hindi magpapa-under ang Diyos sa tao. Laging ang Diyos ay above sa kaisipan ng tao. Laging ang Diyos ay above sa karunungan at kakayanan ng tao. Tandaan po natin, mga kapatid ko, if we move, God moves. At dapat natin pasalamatan ang Diyos dyan. Doon pa lang kikilos ang Diyos. Huwag nating gawing magikero ang Diyos. Panginoon, paramihin mo tong aming pananalapi. Hanggat hindi ka marunong magkaloob at magbigay para sa Panginoon, hindi yan dadami, mga kapatid ko. Huwag nating gawing clown at magikero ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Lagi tayong mayroong participation. Hallelujah. Di ba nung panahon ni Noe,
Pwede naman sabihin ng Diyos, lumutang si Noe at ang buong pamilya sa ibabaw ng tubig. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Makapangyarihan po ang Diyos. Bakit ko nasabi po yun? Sino ba naglagay ng araw at buwan? Hindi ba nakalutang lang yan? Sa kalawakan ng mga bituin, ang ulap at lahat ng bagay na nakikita natin mula sa kinalalagyan natin pag tumingala tayo. Sino ba naglagay dyan nakalutang? Pwede namang lumutang si Noe at ang buong pamilya at ang mga hayop na gustong iligtas ng Diyos. Pero hindi. Ano sabi ng Diyos? Noe, gumawa ka ng barko at ililigtas ko kayo. Hallelujah! Laging may partisipasyon ng tao. Hindi natin pwedeng utusan at gawing magikero ang Diyos. Ang Diyos po ang gumagawa ng himala sa buhay natin through us. Sa pamamagitan natin, kumikilos ang Diyos. Huwag nating gawing clown o magikero ang Diyos. Lagi tayong may partisipasyon. Uulitin ko, lagi tayong may partisipasyon. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo ito, gawin mo at kikilos ang Diyos. Mula sa kung anong meron ka, gagawa ang Diyos anong meron sa iyo, doon magsisimula ang Panginoon Diyos. Hallelujah! Ay hindi ho ba sa panahon ni Elijah, bumaba ang apoy? Paano ba bumaba? Pwede namang ipakita na ng Diyos, bumaba ang apoy. Pwede naman di po ba? Para ipakita sa mga, tawag doon sa mga bulaang propeta ni Jezebel at ni Ahab. Noong panahon ni King Ahab. Sa First King makikita po natin yon, mga kapatid sa Panginoon. Pwede namang bumaba ng kusa yung apoy Hindi ho ba? Pero hindi, ano sabi ni Elijah, gumawa tayo ng altar. Hahamunin ko kayo, gawa muna tayo ng altar. Gumawa muna, hallelujah. Saka bumaba ang apoy. Pagkatapos tumawag ni Elijah, bumaba ang apoy mula sa kalangitan. Ibig sabihin nito mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay, lagi tayong merong first move o partisipasyon kung gusto nating kumilos ang Diyos at maghimala sa ating mga buhay. Hallelujah. Kita niyo si Solomon na nagpagawa ng templo. Nung inihandog ito sa Panginoon, gumawa muna kayo ng templo, gawa. At nung natapos na po lahat, sa kanila nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon, bumababa ang apoy, bumababa ang ulap, bumababa yung Shekinah glory ng Panginoon Diyos sa buong Israel. Tanaw na tanaw nila. Mga kapatid, hanggat hindi tayo humakbang, gusto mong mabago ang buhay, humakbang ka, gusto mong masolve ang problema, humakbang po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon, huwag po tayong manood, ay saka na ako kikilos, saka na ako magsisimba. Kapag ka gumawa ang Diyos, hindi gagawa ang Diyos sa buhay mo hanggat hindi ka humahakbang palapit sa Kanya. Kikilos ang Diyos kapag tayo ay humakbang. Hindi ka mawawala sa kahirapan. Gusto mong bumangon sa sakit karamdaman, itaas mo ang iyong kamay. Hindi mo maigalaw ang mga paa, gamitin mo ang iyong kamay. Kung hindi mo maigalaw ang kamay, ilapit mo ang puso mo sa Panginoon. Kikilos ang Diyos. Sa bawat move natin, may pagkilos ang Diyos. Hindi ka pwedeng maging milyonaryo nang wala kang gagawin sa Diyos. Sasabihin nyo naman sa akin, ito ha, real talk. Bakit po yung masasama? Yung mayaman. Wala naman silang Diyos, yung mayaman. Ay, huwag niyo kakalimutan. Si Satanas nag-alok ng kayamanan sa lahat ng susunod sa gusto ni Satanas. Pinayayaman din niya, kaya lang may hangganan. Iba ang pagpapayaman ng Diyos. Ang pagpapayaman ng Diyos ay walang hanggang kayamanang makakasama natin siya. Ang pinakamasarap na kayamanang matatamo ng tao ay yung magkaroon ka ng Kristo sa iyong buhay. Sapagkat pag may Kristo tayo, pag ang Panginoong Jesus ay nasa buhay po natin, mga kapatid sa Panginoon, mga kapatid sa pananampalataya, kapag may Kristo tayo, lahat ng meron kay Kristo, pwede tayong magkaroon. Tandaan po natin yan, hindi sinungaling ang Diyos. Ang kailangan lang natin, mag-first move. Tayo'y magkaroon ng partisipasyon. Gusto mong pagpalain ng Lord. Pag nasa loob ka ng simbahan, umawit ka, sumayaw ka. Hindi yung para kang tuhod sa loob. Gusto mo makakita ng matitinding pagkilos ng Diyos? Gumalaw ka. Hallelujah. Pag nagsasayawan na sa loob ng church, sumayaw ka kasi nasa Bible naman lahat yun. Hindi naman tayo pinagagawa, hindi naman tayo pinalulundag sa loob ng bahay panambahan na wala naman pong kadahilan. Lahat ng bagay may dahilan, mga kapatid. Sisigaw tayo, umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Hindi ka nga marunong magbigay. Paano uulan ng pagpapala? Paano ulan? Hindi ka marunong tumulong. Paano ulan ng pagpapala? Laging may first move mula sa atin. Doon gumagalaw ang Panginoon. Doon naghihimala. Doon nagkakaroon ng multiplication. Victory! Yes!
Tayo, ang ginagawa ng iba, hingi ng hingi. Lord, bless me, Lord, bless me. Hindi kayo be-bless ng Lord. Hallelujah. Hindi kayo be-bless ng Lord. First move muna na sa atin. Hallelujah. Lahat ng itong himala ng Panginoon. Okay, sige, magbigay pa tayo. Marami kasing himala ang Diyos eh. Ang daming ginawa ng Panginoon Diyos eh. Yung babaeng dinudugo, ano sabi? Mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. O anong nangyari? Gumaling, di po ba? May first move. Victory! Ito pa. Hallelujah. Yung may anak ni Jairo, ha? Bago yung babaeng dinudugo, magkasunod po yun eh. Anong nakalagay po doon? Pinuntahan niya ang Panginoong Hesus. Pinuntahan niya kung saan naroroon ang Panginoong Hesus at sinabi niya, Panginoon, mahabag po kayo sa aking anak. Di po ba? Anong ginawa nung ama? Pumunta sa Panginoong Hesus. Anong nangyari? Nagkaroon ng himala. Hanggat nagmamatigas tayo sa buhay po natin, mga kapatid, tandaan po natin, hindi po mababagong buhay natin. Mga kapatid, napakarami ko pong patotoo. Nung pinatigas ko ang puso ko, puro disaster ng buhay ang dumating sa akin. Nagkagulo ang buhay ko, nasira ang buhay ko. Pero nung sinubukan ko, sabi ko, sige nga, tingnan ko kung talagang totoo ang Diyos, gagawa ko, humakbang ako, pagtalikod ko sa aming bahay, tinas ko ng aking kamay kasi iniagis ako ng tatay ko eh. Sa galit ng tatay ko sa akin, iniagis ako palabas ng gate eh. Pero hindi ako nang hinaan loob. Lord, talagang totoo ka, tinatawag mo, sige, suko na ako, susunod na ako. Naku, nagsimula na ako maglakbay, humakbang ako, saan may simbahan, pwede ako magsimula. Doon, nagsimula ang lahat. At kumilos ang Diyos na makapangyarihan. Sabi ni Iba, Lord, gusto ko mabagong buhay, nakaupo lang. Ha? Hindi mababago yan ng ganyan. Humakbang ka, lumapit ka, gumawa ka. First move na sa atin. Hindi kikilos ang Diyos sa ating kaparaanan. Kikilos ang Diyos sa kanyang kaparaanan. We cannot solve the problem in our own way. We will solve the problem in God's way. Huwag po tayong parang inuutusan natin ng Diyos eh. Hindi ganun ng Diyos, mga kapatid. Sa dami po ng ating karanasan, iba't ibang klase, hinubog po tayo ng panahon, hinubog tayo ng salita ng Panginoon. Bawat isa po sa atin ay inaayos ng Panginoon Diyos. Pero wag po natin gawing utusan ng Diyos, hindi po siya yaya. Siya totoong nag-aalaga sa atin. Ang problema, pag ayaw natin gumalaw, di po ba? Pag ayaw natin gumalaw, maniwala kayo, wala pong mangyayari po sa atin mga kapatid. Kumilos po tayo. Gusto mong magbago, gusto mong gumanda, gusto mong yumaman, gusto mong umasenso. Talaging may first move. Hindi magmumultiply ang anumang bagay na hindi natin ipagkakatiwala at ipagkakalob sa Diyos ang lahat ng bagay mga kapatid. Hallelujah! Let us obey God if we want to solve our problem. Sumunod muna tayo sa Diyos. Yung iba kasi, Lord, sumunod ka. Hindi pwede. Hindi pwede mga kapatid. Hindi pwede ang Diyos ang utusan. Magbibigay ka pa ng kondisyon. Ay nako, sorry po ha. Sorry po doon sa mga taong nagbibigay ng kondisyon sa Panginoon. Hindi ho gagalaw ang Diyos. Ang Diyos po ang nag-uutos po sa atin. If you want to follow me, pick up your cross. Yun ang sabi. Gusto mo nung sumunod sa akin, pasanin mo yung cross. Nako, pag ito pinag-usapan natin, mahabang talakayan na naman. Baka mamaya pa ho tayong 10:00 matapos. Yung salitang pick up your cross. Nako, yung iba ayaw humawak ng cross. Yung iba ayaw magpasan ng cross. Ano ba ibig sabihin ng cross? Kalbaryo po ito mga kapatid. Kahirapan, problema, trials. Nako, maniwala po kayo. Yung mga aayaw, hindi ho makakakita ng himala ng Panginoon. Lagi tayong may first move. Tayo'y kabahagi ng kanyang kalwalatian, makakakilos ang Diyos. And God, hallelujah, God will display His glory through us. Doon pa lang siya makakakilos mga kapatid. Sabi ng iba, gusto kong yumaman. Hindi ka yayaman hanggat di ka nagpe-first move. Gusto ko pong lumago ang aming business. Hindi yan lalago hanggat wala kang ginagawa para sa Panginoon. Ang kailangan po natin ay kumilos po tayo. Okay, Lord, I will follow you. Victory! Susunod ako, Panginoon. Pag sinabi ng Lord, tanggalin mo lahat ng hadlang, tanggalin mo.
Pag sinabi ng Lord, punuin mo muna yung mga lalagyan at kikilos ang Diyos, ano ang pupuno sa ating lalagyan? Ito po yung mga literal na bagay na binabanggit sa Biblia noong unang panahon. Ngayon, sa panahon natin, punuin mo ang iyong kaisipan ng salita ng Diyos kasi salita, nagkomanda ang Panginoon. Punuin ninyo, punuin ninyo. Anong dapat po? Yung salitang tubig po dito, yung salita ng buhay, ang salita ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon nating narinig araw-araw at pinag-aaralan saan man tayo pumunta, saan man tayo dumako. Punuin natin ang ating kaisipan ng mga salita ng Diyos at doon aapaw at dadaloy ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Maraming himala kung tayo'y magpupuno ng kanyang mga salita. Tanggalin ang mga hadlang para makakilos ang Diyos. Lahat ng negatibong kaisipan, lahat ng negatibong pananaw, tanggalin po natin, negatibong puso tanggalin natin. Hindi makakagalaw ang Diyos hanggat hindi tayo kumikilos, hanggat hindi tayo naniniwala, hanggat hindi tayo sumasampalataya, hanggat hindi ka sumusunod. Hindi mababa. Gusto mo na kagalingan? Halika kapatid, mag-aral tayo. Sa pananambahan, halika kapatid, inaanyayahan na kita. Dumako ka, saan ka man lugar naroroon, dumako ka sa mga bahay panambahan at hanapin mo ang Diyos. Doon kikilos ang Panginoong Diyos. Magsuko po tayo ng buhay sa Panginoon. Maraming bulag, hindi nakakakita. Maraming bulag sa panahon ngayon. Minsan hindi pa nga literal na bulag. Alam nyo, mabuti pa nga yung bulag, naghahanap ng liwanag. Pero yung nakakakita na, ang hinahanap pa ng iba, hindi liwanag, ay dilim ng buhay. Lumapit po tayo sa Diyos. Lumapit po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Napakabuti po ng Diyos. Ibigay po natin, ipagkatiwala po natin sa oras na ito, mga kapatid, ang ating mga kabigatan sa Panginoon. Ang Diyos ay mayroong solusyon in His way, in God's way. Hallelujah, mga kapatid sa Panginoon. Glory to Jesus. Palakpakan natin ng Diyos. Atin po ipagkatiwala lahat ng kabigatan nating nararamdaman ngayon. Ibigay po natin sa Diyos. Tayo po ang unang kumilos. Itaas mo ang iyong kamay at sabi mo, Lord, di ko na kaya. Ano man ang problema itong kinakarap ko, pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Ibinibigay ko lahat ng problema ko. Ibinibigay ko ito sa iyo, Panginoon. Huwag mong pasanin, kapatid, ang problemang hindi mo kayang dalhin. At kahit pa kaya mo yan, ipagkatiwala mo pa rin sa Panginoon. Lumapit tayo, humakbang ka, kapatid. Humakbang ka, huwag mo nang patagalin pa. Hindi may pagkakaila, ang mundo ay punong-puno ng suliranin. Mula na nagkasala si Adan at si Eva, napuno ng kahirapan ng buong mundo. Napuno ng kaguluhan, napuno ng mga sakit karamdaman, napuno ng mga mababangis na hayop, pati ng mga taong mababangis. Marami po yan. Ilapit po natin sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Itawag natin sa Panginoon na, may pinagkakatiwala ko sa iyo. Itaas natin sa Panginoon ang lahat ng ating problema, ang lahat ng ating suliranin sa buhay. At ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Huwag nating utusan ng Diyos. Ang Diyos ang nag-uutos sa atin. Kusang gumagalaw ang Panginoon. Nakikinig sa atin. Sabihin nyo sa mga kasambahay ninyo, sa mga kabahay ninyo, hindi masusolve yan ng alak yung mga problemang yan. Hindi yan masusolve ng mga sugal o anumang bagay na pinagkakaabalahan natin sa mundong ito. Hindi ka makakaalis sa kahirapan hanggat hindi mo inaalis yung hadlang. Hindi mo makukuha sa mga kaibigan ang solusyon sa problema. Hindi yan dyan masusolve. Lahat ng bagay sa mundong ito, ang solusyon ay nasa Diyos. Hindi natin pwedeng takasan ng Diyos. Yung iba, para masolve ang problema, ibubuhos ang isip sa alak, mag-iinom, mangangapit bahay, magsusugal, magkakasino. Hindi yan masosolve sa ganyan, mga kapatid. Hindi yan masosolve sa ganyang pamamaraan. May pamamaraan ng Diyos. Yung first move nasa atin, and God will take the rest. Pagkatiwala natin to, ipanalangin po natin to sa oras na ito. Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng bagay, lahat ng problema. Lahat ng problema, Panginoon. Huwag na po tayong magtira. Ibigay na po natin ang lahat. Huwag kang magre-reserba.
Yung lalagyan, yung banga, maging empty yung ating kaisipan. Tanggalin po natin ang mga doktrina, tanggalin po natin yung mga relihiyon sa utak natin. Ang ilagay natin ay salita ng Diyos. Ilagay natin sa ating puso at kaisipan ng salita ng Diyos upang makakilos ang Panginoon. Hindi natin pag-uusapan ng relihiyon sa lugar na ito. Hindi ito lugar para pagtalunan ng relihiyon. Ito'y lugar para pag-usapan ang salita ng Diyos. Ang kailangan may taas lang sa pag-uusap po natin dito ang Panginoon Diyos na makapangyarihan na gumagawa at nagbabago ng tao. Ang salita ng Diyos na siyang nagpapala sa ating lahat. Ang salita ng Diyos na siyang gumagabay, liwanag sa landas ng buhay. Hallelujah, glory to God. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong masaganang biyaya. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa pagkakataong ito. Hayaan po ninyo, Panginoon, na ang buhay namin ay pailagak sa iyo. Yung mga bagay, Panginoon, na hindi namin kaya, ay sa iyo namin ibinibigay. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Maraming tao, mga kapatid, maraming tao gumagawa ng sariling kaparaanan. Hindi yun masosolve. Yung iba para makasurvive, loan dito, loan doon. Sa mga gastusin, kaya taga London. Bigyan natin sa Diyos ang lahat. Ibigay po natin sa Diyos. Magtiwala po kayo sa kanyang salita. Hindi po nagbabago ang Diyos. May pinangako po ang Diyos. Kapatid, alam ko hindi kita kilala, pero sa oras na ito may kinakausap ang Panginoon in the name of Jesus. Ano man ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo na para makakilos ang Diyos sa iyo. Huwag mo nang huwag mong isipin yung mga taong nakapaligid. Nahihiya kasi ako eh. Hindi uso yun. Walang ganong salita sa Biblia na nahihiya ako. Kanino ka nahihiya? Sa tao. Hindi ka dapat mahiya sa tao. Sa Diyos ka tayo lumapit. Sa Diyos tayo makaramdam ng hiya. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Minsan sinasalang-alang natin yung nasa paligid natin. Mga kapatid, hindi tayo matutulungan ng mga tao sa paligid natin. Ang Diyos lang makakatulong. Ano mang problema, huwag mo sabihin sa tao, sabihin mo sa Diyos. Ang Diyos ay may solusyon. Sa hirap na nararanasan, pasakit sa yung mga taong tamad sa pagsamba, maniwala po kayo, wala pong solusyon dyan sa pambumukmuk ninyo sa bahay. The more na may problema tayong nararanasan, the more lumapit tayo sa Panginoon. Let us solve the problem in God's way. Ibigay natin sa Panginoon ang mga problema. Sulyanin kahit sino ka pa. May problema ka sa pinansyal, ilagak mo sa Panginoon. May problema ka sa karamdaman, ilagak mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Sinasabi ko po sa inyo, ibigay nyo sa Panginoon. In the name of Jesus. Bawat instruction, sabi ko nga, madalas dito sa mga leader, sa mga manggagawa ng Panginoon Diyos, kapag may instruction, sumunod kayo. Huwag nyong babaguhin ang instruction dahil magiging distraction. Balikan nyo ang kwento ni Noe. Bawat detalye, ginawa niya. Sabi ko nga, nung gumawa ng barko si Noe, siguro kung ang si Noe ay tamad, katulad natin, take note ha, yung kahoy na ginamit ay isang klase, may detalye. Hindi pinalitan ni Noe ng kawayan yung barko para lumutang. Marami sa atin ganito, para masolusyonan yung problema, sisikapin natin, okay na yan, pwede na yan, parehas lang din yan. No way. Kapag may instruction ng Panginoon, pag may pinagawa ang Panginoon, sundin po natin bawat detalye at ito'y sa ikabubuti ng ating mga buhay. Panginoon, marami pong salamat. Marami pong salamat sa mga aral na ito. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at matuto kami sumunod sa bawat detalye ng aming buhay, sa bawat ipinapagawa mo. Maraming salamat, Lord. Marami dito may kabigatan, marami dito may problema, marami dito may pangangailangan, marami dito may sakit. Pero ang lahat ng ito, Diyos, ay nasa kamay mo. Ang solusyon ay nasa kamay mo, Panginoon. Pinagpala mo po ang araw na ito, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Gabayan niyo po kami ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Pinagpala ang araw na ito. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong pong patnubay at paggabay sa buhay ng bawat mananampalataya. Ipinagkakatiwala ko po ang lahat ng
tao na narito at yung makakapakinig, makakapanood pa. Panginoon, gabayan mo po sila. Hallelujah, pinagkakatiwala ko sa iyong kamay, ang makapangyarihang kamay, ang lahat ng solusyon sa lahat ng aming pangangailangan. Maraming pong salamat, Ama. In the name of Jesus, this is our prayer. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah, glory to Jesus. Maraming pong salamat. Good morning po sa inyo pong lahat dyan. Good morning kay Ate Arlene Cabiltes, kay Pastor Amirna. Hallelujah, kay Sister Marites Kasugan ng Naik Cavite, kay Dr. Josie Pascual ng City Health Office, kay Kagawad Susan Corpus. Hallelujah, maraming pong salamat kay Marlon Moises. Maraming salamat po sa inyo dyan, kay Alexis Agustin. Maraming pong salamat kay Kagawad Hani Garcia ng Barangay Parang Mangga, kay Melanie Ularte ng Barangay Parang Mangga, kay Lali Minjoro ng Barangay Parang Mangga, San Jose City. Hallelujah! Victory! At gumagabay sa atin, tinig sa itaas, pagtawag niya. Glory to God, glory to God. Kay Ate Lenny Soto ng Canada, sa mga nanonood po dyan sa taga-Canada, yung biyaheng Canada, nanonood po, salamat po. At yung Pinay sa Amerika, maraming salamat po. At kay Ate Lydia, na uuwi, bibiyahe mula United Kingdom, kay Sister Eplida Hinton, magandang araw po sa inyo pong lahat dyan. Pinagpala ang araw na ito, ingatan kayo ng Diyos. Dalangin ko sa inyong pagbiyahe mula sa UK, papuntang Pilipinas, ay ingatan kayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah, glory to God. Kay Ate Shirley Arosena, maraming pong salamat. Brother Sam, message mo ko, anong oras ka pupunta at anong araw ka darating, kailang iayos na natin itong account na ito. Kay Pastor Jun Acosta, maraming pong salamat. To God be the highest glory. To God be the highest glory. Hallelujah. Tumawag ka at manalangin. I am blessed. Pinagpala po tayo ngayong araw na ito. Ako po'y magpapaalam na. Ang oras po natin sa Pilipinas ay 6:00 ng umaga at 8 minuto. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas ang God bless. mong gawing gabay. Ang aking video. Tinig na mula sa Diyos. Thank you po. God bless po sa inyo pong lahat dyan. Sa lahat na magtatrabaho, gabayan at patnubayan kayo ng Diyos na makapangyarihan po sa ating lahat. Ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Eh, isama po natin sa panalangin po, yung mga batang mag-aaral ngayon, papasok. Ayan. Gabayan ng Diyos, bigyan ng patnubay ng Panginoong Diyos. Bigyan ng katarlinuhan at karunungan ng Diyos. Pati yung mga nanay, nagluluto po kayo ng almusal, naghahanda ng baon ng mga anak na papasok sa eskwela. Thank you po, Brother Jerry Eblera ng, alam ko, taga Aurora, Baler, taga Barilla yata, Aurora. Hallelujah. Salamat din po sa matagumpay na operasyon nung anak ni Sister Alexis Agustin. Hallelujah. Good morning sa inyo pong lahat dyan. Thank you po. God bless. Pinagpala ang araw na ito. Pinagpala ang araw ng Webes. Hallelujah. Sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Mga 9:30, Brother Sam, mga 9:30. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Mga 9:30. Okay, glory to God. Hallelujah. Sa puso mo, mapagkailanman. To God be the highest glory. Pasalamatan natin ang banal na Espiritu Santo sa araw na ito. God bless po. Patnubayan kayo ng Diyos. Ang pagpapala ng Ama, Anak at banal na Espiritu ay sumainyo po at sumagana sa atin pong mga buhay. Pagpalain po tayong lahat. God bless. Bye-bye. Ano programa natin? Tinig sa itaas. Lakasan mo. Tinig sa itaas. Mong gawin sa